Welcome po sa ating Tuesday devotion. So right now it's February 24, 2026. Malapit na pong matapos ang ating February and we are ongoing to March. So ang ating pong title for our Tuesday devotion is Through Circumcision. Samahan niyo po ako sa isang panalangin. Panginoong Diyos, kami po ay nagpapasalamat sa bagong araw na ito na ipinagkaloob niyo po sa amin. Nagpapasalamat po kami dahil muli mo po kaming pinagkakalooban ng pagkakataon upang magtipon-tipon sa inyong pangalan. Kahit sa sandaling ito ng aming pong pagdedebosyon. Habang binubuksan po namin ang iyong salita, ang panalangin po namin na ikaw mismo ang magsalita sa aming mga puso. Bigyan mo po kami ng pusong handang makinig at tumanggap ng iyong katotohanan. Alisin niyo po ang anumang pagkiling o pag-asa namin sa aming sariling kakayanan. Tulungan niyo po kaming maunawaan kung ano ang ibig sabihin ng maging tunay na circumcised, hindi sa panlabas, kundi sa pamamagitan ng iyong espiritu. Panginoon, habang pinag-aaralan namin ang sulat ni Apostol Pablo sa mga taga-Filipos, naway magningas ang aming kagalakan na nagmumula lamang po kay Kristo Jesus. Gabayan mo po kami ng iyong banal na espiritu sa oras na ito. Ito po ang aming dalangin sa pangalan ni Jesus. Amen at amen. Ang ating po teksto ay makikita sa Philippians chapter 3 verses 1 to 3. Basahin ko po ito. Sa wakas mga kapatid, magalak kayo sa Panginoon. Hindi kaabalahan para sa akin na ulitin ang naisulat ko na, dahil ito naman ay para sa inyong kapakanan. Mag-ingat kayo sa mga taong asal-aso, sa mga taong mahilig sa paggawa ng masama. Sila'y mga taong naghihiwa ng maselang bahagi ng kanilang katawan. Tayo at hindi sila ang tumanggap ng tunay na pagtutuli. Tayong mga sumasamba sa Diyos sa pamamagitan ng Kanyang Espiritu. Ang ipinagmamalaki natin ay ang ating buhay kay Kristo Jesus. At hindi tayo umaasa sa mga pisikal na bagay. Pagpalain po tayo sa pagkabasa ng Biblia. Para po lubos nating maunawaan ang ating teksto, kailangan po nating balikan ang sitwasyon ng unang iglesia. Si Apostol Pablo po ay nasa bilangguan, ngunit sumusulat po siya sa kanyang minamahal na iglesia sa Filipos. Sila po ay tapat na iglesia, pero may mga bumabagabag po sa kanila. Yun yung mga bulaang guro. Ang mga taong ito ay hindi mga Hudyong Kristiyano na nagpipilit na upang maging tunay na tagasunod ng Diyos. Kailangan muna po nilang sumunod ng mga hentil or kailangan muna pong sumunod ng mga hentil sa mga lumang batas ng mga Hudyo. Lalo na po ang pisikal na pagtutuli or pagtutuli. Ang tiwala nila ay nasa kanilang lahi at sa mahigpit po nilang pagsunod sa batas. Gumamit po si Apostol Pablo ng matinding pananalita. Tinawag niya po ang mga guro na ito bilang mga aso. Isang terminong ginagamit ng mga Hudyo sa mga hentil. Ngunit binawi ito ni Pablo para ilarawan ang mga taong sumisira po sa Ebanghelyo. Sinabi niya na ang kanilang ginagawang pagtutuli ay yun po yung pumuputol ng katawan. Lamang dahil ang ginagawa nila ay panlabas na ritual na wala naman pong kabuluhan kung hindi naman kasama ang puso. Sa likod ng problemang ito,
Ibinigay ni Pablo ang isang makapangyarihan at nakakagising na definisyon po kung sino ba talaga ang tunay na bayan ng Diyos. Ang tatak ng tunay na mananampalataya. Saan po ba tayo umaasa? Grabe po ang babala ni Pablo. Sabi, mag-ingat kayo sa mga taong iyan na magaslaw. Yun po yung watch out for those dogs, sabi niya. Nakakagising po ito dahil pinipilit po tayo nitong magtanong, saan ba talaga ako umaasa para maligtas? Minsan, katulad po ng mga bulaang gurong iyon, nahuhulog din po tayo sa bitag ng pag-asa sa ating panlabas na credentials. Iniisip natin na, ay, ako'y matagal na sa iglesia. Ako'y taga-uphold pa. O kaya, ako'y hindi nagnanakaw o pumapatay. Mabuti naman akong tao. Ang tawag po ni Pablo dito ay pagtitiwala sa laman. Ang pag-asa sa ating sarili, sa ating sariling kakayanan, sa ating sariling kabutihan, o sa ating mga ritual sa simbahan. Delikado ito dahil ginagawa nitong basihan ang kaligtasan po ng ating gawa. Imbis ang basihan natin dito ay ang biyaya ng Diyos. Pangalawa, tayo ay tunay na mga tuli. We are circumcised. Pero binigyan tayo ni Pablo ng isang matapang at nakakapagpalakas na definisyon. Ang tunay na bayan ng Diyos, ang tunay na tuli, ay hindi nakikilala sa pisikal na marka po o sa tagal po natin sa simbahan. Nakikilala po sila sa mga pusong binago ng Diyos. Narito po ang tatlong katangian ng tunay na mananampalataya na dapat po nating taglayin dito sa ating sarili, sa ating community, at sa ating simbahan. Una, tayong sumasamba sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Tayo ay sumasamba sa pamamagitan ng Espiritu ng Diyos. Ang tunay na pagsamba po ay hindi lang tungkol sa pagkanta sa Sunday worship. Ito ay ang ating buong buhay, ang ating trabaho, ang ating pamilya, at ang mga pagsubok na ating pinagdadaanan. Ito po'y lahat ay ginagabayan ng Espiritu Santo. Kapag hinayaan po nating gabayan tayo ng Espiritu ng Diyos, hindi na pabigat ang paglilingkod sa Kanya. Kusang loob na natin ginagawa ito. Bakit? Dahil din po sa pagmamahal. Hindi na ito bilang pagpapasikat, kundi dahil sa tunay nating koneksyon sa Diyos. Pangalawa, nagpapasalamat kay Kristo Jesus. Ano ang ipinagmamalaki mo? Saan mo hinahanap ang iyong kagalakan? Para po sa mga tunay na mananampalataya, ang ating kagalakan ay hindi nasusumpungan sa ating mga tagumpay sa buhay, sa ating posisyon po sa lipunan, o sa ating mga nagawa sa simbahan. Ang ating kagalakan ay si Jesus po mismo. Ipinagmamalaki natin na kahit tayo po ay makasalanan, tayo ay inibig at iniligtas ni Jesus. Ang patutuo natin ay hindi, ang galing-galing ko talaga. Kung hindi, ang patutuo natin ay dakila si Jesus. At ang pangatlo, hindi nananalig sa sariling kakayanan or kakayanan. Ito po ang pinakamagandang balita.
tayo ay pinalaya sa pag-asa sa ating sariling lakas. Sa kulturang Pinoy po na pinupuri ang diskarte at ang pagiging self-reliant, ito'y isang nakakagulat na tawag. Ang hindi manalig sa sariling kakayanan ay nangungulugang aminin natin, Lord, kaya ko. Or, Lord, hindi ko kaya kung wala ka. Ito ay ang pag-amin na ang ating kaligtasan, ang ating pagiging matuwid sa harap ng Diyos at ang ating kakayahang mamuhay ng banal ay hindi galing sa ating pagsisikap, kundi galing siya sa ginawa ni Jesus sa krus. At ito po, mga kapatid, suriin po natin ang ating mga puso ngayong araw. Tayo ba ay nabubuhay bilang tunay na tuli? Nagtitipon po ba tayo tuwing linggo para sumamba? Pero sa buong linggo, umaasa lang naman tayo sa ating sariling diskarte at lakas. O kaya'y araw-araw tayong sumusuko sa Espiritu. Ang mensahe po ng Filipos chapter 3 ay mensahe ng kalayaan. Pinalalaya tayo nito sa nakakapagod na ikot ng pagpapatunay na tayo ay karapat-dapat sa Diyos. Hindi po natin kailangan pahangain ang Diyos sa ating mga nagawa. Ang kailangan lang po natin ay tanggapin ang hindi matatawarang regalo ng biyaya sa pamamagitan ng pananampalataya kay Jesus. Maging tao po tayo na sumasamba sa pamamagitan ng Espiritu Santo at hindi lamang dahil sa tradisyon. Nagagalak kay Kristo Jesus, hindi sa ating mga nagawa. At nagtitiwala sa biyaya ng Diyos, hindi sa ating sariling kakayahan. Amen at amen. Samahan niyo po ako sa ating pang-closing prayer. Mapagmahal na Ama, nagpapasalamat po kami sa mensahe na nagpapaalala po sa amin kung sino kami sa iyo. Salamat sa pagpapakita niyo po sa amin na ang tunay na kaligtasan ay hindi nagmumula sa aming sariling kakayanan, sa aming mabubuting nagawa, o sa aming tagal sa simbahan. Ang tanging pinagmulan po ng aming kaligtasan ay ang pag-ibig at biyaya na ipinagkaloob mo sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Hesukristo. Panginoon, patawarin mo po kami sa mga pagkakataong kami ay nangarap na umasa sa aming sariling lakas at sa aming sariling diskarte. Tulungan mo po kaming araw-araw na sumuko sa inyong banal na Espiritu. Gawin mo po kaming mga tunay na sumasamba na hindi lamang sa loob ng simbahan, kundi sa aming mga tahanan, sa aming mga trabaho, at sa aming pakikitungo sa kapwa-tao. Naway ang tanging ipagmalaki namin ay ang inyong pag-ibig at ang ginawa mo sa amin. Sana po sa araw-araw naming pamumuhay, makita ng iba si Jesus sa amin, hindi ang aming sarili. Pinagkakatiwalaan namin sa iyo ang aming mga linggo. Patnubayan mo po kami ng iyong Espiritu at patuloy niyo po kaming gamitin upang maging ilaw at asin sa aming komunidad. Nagpapasalamat kami sa lahat ng ito sa pangalan ng aming tagapagligtas na si Jesucristo. Amen. Mga kapatid, 3 bagay ang ating natutunan ngayon. Ang tunay na mananampalataya ay una, sumasamba sa Espiritu. Pangalawa, nagpapasalamat kay Jesus. At pangatlo, hindi umaasa sa sariling kakayanan. Sa ating pong pag-alis ngayong araw,
dalhin po natin ito sa ating mga puso. Hindi tayo nililigtas ng Diyos dahil tayo ay mabuti. Iniligtas niya tayo dahil siya ay mabuti. Kaya ngayong linggo, sa halip na kaya ko yan, matuto tayong magsabi ng, Panginoon, gabayan mo ako. Ngayong tayo po ay maghihiwalay, pagpalain po tayo ng Diyos Ama na pinagmumulan ng lahat ng kabutihan. Palakasin niya po tayo palakasin tayo ni Jesucristo na siyang dahilan ng kaligtasan. At gabayan po tayo ng banal na Espiritu sa bawat araw na ating tatahakin. Lumakad tayo ng may kapayapaan, mamuhay tayo ng may kagalakan, sapagkat ang Diyos ay sumasa atin, ngayon at magpakailanman. Amen.